Naging maayos naman ang mga sumunod na araw ko dito sa Pinas. Naging abala ang lahat sa paghahanda sa 18th birthday celebration ng kapatid kong si Fiona, kaya naman kinuha kong pagkakataon iyon na walang ibang ginawa kundi ang magpahinga. Isang araw bago ang birthday party, inactivate ko ulit lahat ng mga social media account ko at doon ko nakita ang mga unread messages galing sa mga kaibigan ko. Alam kong halos lahat sa kanila ay nagtatampo na sa akin dahil sa biglang pag-alis ko, kaya hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng matinding guilt. Habang nagbabasa ako ng mga messages, bigla na lang nagring ang cellphone ko, at ang tawag na iyon ay galing sa kaibigan kong si Aubrey, kaya dali-dali kong sinagot ang nasabing tawag. Hello, bantulot kong bigkas. Bella. Heist, sa wakas sumagot ka din, ano ba ang nangyari sa iyo? Bakit kay tagal mong nawala? Seryoso niyang tanong. Naku, Aubrey. Mahabang kwento. Pero ayos na ako. Nagpalamig lang ako ng kaunti and now I'm back, natatawa kong sagot sa kanya. Sira ka talaga. Ang daya mo. Hindi ba't sinabi na namin sa iyo noon pa man na kapag may problema, huwag kang mahiya na lumapit sa amin, seryoso niyang bigkas. I know and super nahihiya na ako sa inyo. Ang lakas ng loob kong suwayin ang mga payo nyo and masyado ng unfair sa panig nyo na kapag mabigo ako ay sa inyo ako lalapit at iyak, nakangiti kong sagot sa kanya. Ano ka ba? Magkaibigan tayo kaya normal lang iyon. And besides, sa magkaibigan, may marurupok talaga pagdating sa pag-ibig at ikaw na iyon, natatawa na din itong sagot. Hindi ko na din tuloy mapigilan ang matawa. Nga naman, totoo naman kasi ang sinasabi niya eh. Marupok talaga ako. Sa aming lahat ako din ang may pinakamaraming problema sa buhay. Alam ko iyon kaya nga dini-activate ko muna ang lahat ng social media account ko, para makapag-isip ng tama at makapagmuni-muni, natatawa kong sagot sa kanya. So, activated na ulit ang social media account mo, ibig sabihin okay ka na ngayon? Pwede ka na ba makipagkita sa amin? Ang tagal mong nawala so ibig sabihin, ikaw ang taya mamaya sa paborito nating tambahayan, excited na bigkas nito kaya muli akong natawa. Wala sa sariling napahaplos ako sa aking may kalakihan ng tiyan. Halata ang baby bump ko at gustuhin ko man na pagbigyan ang mga kaibigan ko, hindi maari. Kailangan kong i-priority ang kalusugan ni baby at bawal na talaga ako sa mga disco bar. Sa ngayon hindi pa pwede pero. Pagkatapos kong manganak baka pwede na akong sumama sa inyo sa disco bar, nakangiti kong sagot sa kanya. What? What do you mean? Gulat niya namang bigkas. I am preggy. Hindi ako pwede sa mga mauusok na lugar kaya hindi talaga pwede. Kung gusto mong magkita tayo, sa isang restaurant na lang, sagot ko naman kaagad sa kanya. God! Bella, totoo ba? Buntis ka, muli niyang tanong. Hindi ko naman mapigilan ang muling matawa. Ang kulit lang nitong kaibigan ko. Sinabi ko na nga kanina, gusto pa ng maraming confirmation. And i-ready nyo na ang mga regalo nyo dahil lahat kayong mga kaibigan ko ay ninang at ninong, natatawa kong sagot sa kanya. OSY God! OSY God! Excited na ako. Teka lang, pwede ge? Ba ngayon? Magkita tayo, now na. Excited na ako na makita ka. Bella, excited na bigkas nito. How about ang iba? Baka busy sila at hindi sila pwede. Nope. Ako ang bahala. Kita tayo sa mall. Yes, sa mall. Doon na lang, excited na wika nito kaya naman kaagad na din akong pumayag. Nakakabato kaya dito sa loob ng bahay. Kung sakali, ito din ang kauna-unahang pagkakataon na lalabas ako at mamasyal simula noong dumating ako dito sa bansa. Nang nagpaalam ako kina mommy na lalabas ako para makapagkita sa mga kaibigan ko, si Iri ulit ang nagpresenta na samahan ako. Dahil nasanay na ako sa presensya ng kapatid ko na siya palagi ang kasama, kaagad na din naman akong pumayag. Masaya akong nakipagbonding sa mga kaibigan ko sa isang restaurant. Katakot-takot na mga katanungan ang ibinato nila sa akin at lahat sila ay nagpahayag ng galit kay Kenzo sa hindi pagsipot sa kasal namin. Ayos na ako guys. Naka-moved on ako at promise hindi na talaga ulit ako magiging marupok, nakangiti kong sagot sa kanila. Talaga lang.
Nako, Bella, kapag magpa-auto ka pa talaga sa Kenzo na iyon, maghahanap na talaga kami ng magaling na albularyo at ipapatawas ka na namin, nakangiti namang sagot ni Jessica. Hindi ko tuloy mapigilan ang matawa. Ang alam ko lumaki sa probensya ang mga magulang nitong si Jessica, kaya naman naniniwala ito sa mga black magic. Hindi na nga. Tama na ang makailang ulit na pagkadapa sa iisang lalaki. Nakakatakot na at nakakadala na. Nataatawa kong sagot. Mabuti naman kung ganoon. Uy, alagaan mo ang sarili mo ha. Ingatan mo iyang inaanak namin, sabat naman ni Audrey. Kaagad na din naman akong tumango. Naging masaya naman ang pagkikita naming magkakaibigan. Marami pa nga sana kaming pag-uusapan kaya lang sobrang bilis ng oras. Namalayan na lang namin na padilim na kaya kaagad na din kaming nagpaalam sa isa't isa. Pupunta naman sila sa birthday celebration ni Fiona bukas na gaganapin sa De La Fuente Grand Hotel, kaya masusundan pa ang masaya naming pag-uusap na ito. Nagpasya na din naman kaming dalawa ni Ihe na umuwi na din kanina pa tumatawag si Mommy sa akin at pinapauwi na kami. Dahil mabait na anak na ako at mas priority ko ang kalusugan ko, niyaya ko si Ihe na umuwi na. Iyon nga lang habang naglalakad kami patungo sa parking area ng mall, hindi ko mapigilan ang mapahinto sa paghakbang nang may napansin akong makakasulubong na taong kilalang kilala ko. Kenzo, mahina kong sambit. Naramdaman kong natigil din sa paghakbang si Ihi at seryoso akong hinarap. Nandyan ang ex mo, ate. Magkunwari ka na lang na hindi mo siya nakikita. Mahinang bulong nito. Napakurap pa ako ng makailang ulit bago dahan-dahan na tumango kahit na napaka-imposible ng suggestion niya. Tapos na kami at wala na akong pakialam sa kanya. Mahinang bulong ko at itinuloy ko na ang paghakbang ko. Hindi ako ang may kasalanan kaya hindi natuloy ang kasal namin noon kaya hindi dapat ako makaramdam ng pagkailang. Makailang ulit ko nang naipangako sa sarili ko na iiwasan ko na siya at papanindigan ko ang pangako na iyon kahit na ano ang mangyari. Bella, halos ilang di pa na lang ang layo ng pagitan naming dalawa ni Kenzo nang tawagin nito ang pangalan ko. Mahigpit akong kumapit sa braso ng kapatid kong si Ihi at parang walang narinig na nagpatuloy lang ako sa paglalakad. Nakahinga na nga sana ako nang maluwang nang lumagpas kami sa isa't isa, kaya lang nang marinig ko ang muli niyang pagtawag sa pangalan ko sa likuran ko doon na ako nakaramdam ng kauting kilabot. Bella, please. Kausapin mo naman ako. Hayaan mo naman sana akong makapagpaliwanag. Please, nakikiusap niyang bigkas. Wala sa sariling napahinto ako sa paghakbang at tumitig kay Jay. Pwede bang kausapin ko muna siya? Tanong ko sa kapatid ko. Hindi pwede. Bawal dahil marupok ka at baka mamaya magpauto ka na naman eh. Hindi mo ba naalala na halos isang timba na ng luha ang nailuha mo nang dahil sa lintik na lalaking iyan, pabulong na bigkas niya sa akin. Ngayon lang naman. Wala naman talaga akong balak na kausapin siya pero since nagpumilit siya pagkakataon ko na siguro ito para makaganti sa kanya, bulong ko din pabalik sa kapatid ko. Kaagad namang napakunot ang noo nito. Matipid ko siyang initian bago ko ipinakita ang kamao ko kaya kaagad namang napataas ang kilay niya. Okay, malaki naman ang tiwala ko sa iyo pero huwag mong kalimutan na nanonood ako. Isang maling hakbang at isusumbong talaga kita kina Mommy, seryoso niyang bigkas. Nakangiti naman akong tumango. Dumistansya na kaagad si Ie kaya kaagad ko na ding hinarap si Kenzo. Nang tuluyan ng magtagpo ang aming mga mata noon ko napansin ang nakaguhit na lungkot sa mga mata nito. Napansin ko din na medyo pumayat siya kaya naman hindi ko mapigilan ang magtaka. Ano ang kailangan mo? Seryoso kong tanong sabay halukip-kip. Napansin ko naman ang ngiti na kaagad na gumuhit sa labi niya at akmang hahawakan niya sana ako pero mabilis akong umiwas. I want to talk to you. Yung tayo lang. Pwede ka bang sumama sa akin? Masuyong tanong niya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na ngayon dahil nagmamadali kami, seryosong sagot ko din naman sa kanya. Napansin kong natigilan siya at hindi nakaligtas sa paningin ko nang pasimple niya akong hagurin ang tingin mula ulo hanggang paa. Pabalik-balik hanggang sa napansin ko na huminto ang titig niya sa tiyan ko. Anak nating dalawa ang nasa sinapupunan mo diba? Tanong niya sa akin na parang bomba na sumabog sa pandinig. Wala sa sariling napahawak ako sa aking tiyan at mapaklang natawa. Anak ko lang. Wala kang naging ambag maliban sa libog mo kaya huwag kang ano dyan Kenzo, maanghang kong sagot sa kanya. Napaka-assuming niya.
May gana pa siyang tanungin ako kung anak niya ba itong nasa sinapupunan ko pagkatapos niya akong saktan ng paulit-ulit. Pagkatapos niya akong ipahiya sa ibang tao ang kapal ng mukha niya para magpakita siya sa akin ulit. Alam kong hanggang langit ang galit sa puso mo para sa akin at hindi kita masisisi doon. I am sorry, Bella. Aminado akong nagkamali ako at kahit na mag-explain man ako ng paulit-ulti sa iyo, alam kong hindi na maibabalik pa ang mga nangyari na mahinahon niya namang sagot sa akin. Mabuti naman at alam mo. Grabeng pagpahiya ang ginawa mo sa akin ng araw na iyon, Kenzo, at hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha para magpakita sa akin ulit. Galit kong bigkas sa kanya. I know na nagkamali ako at pinagsisisihan ko ang lahat, Bella. Gusto kong makabawi sa lahat-lahat at sana bigyan mo pa ako ng chance para maiparamdam sa iyo na nagsisisi ako. Kaagad niya din namang sagot sa akin. Mapakla akong natawa. Pinakatitigan ko siya bago ako sumagot. Chance. God, Kenzo, narinig mo ba iyang sinasabi mo? Nanghihingi ka sa akin ng another chance? Hindi ka pa ba sawa? Hindi ka pa ba kontento? Lugmok na ako, alam mo ba iyon, galit kong tanong sa kanya. Tulala naman siyang napatitig sa akin. Tama na, Kenzo. Pagod na ako sa paulit-ulit mong panluluko sa akin. Kung talagang si Eunice ang para sa iyo, pwede bang mag-focus ka na lang sa kanya? Huwag niyo na akong idamay sa mga katarantaduhan niyo dahil sukong-suko na ako, galit kong bigkas. Hindi ako papayag. Bella, please, maniwala ka man sa akin or hindi, wala na kami ni Eunice. Matagal na kaming wala at wala nang dahilan pa para masali sa topic natin ang babing iyon, seryoso niyang bigkas. Kaagad namang napataas ang kilay ko sa sinabi niyang iyon sa akin. At sino ang pinaguluko mo, Kenzo? Palagay mo, maniniwala ako sa sinabi mong iyan sa akin. Hindi na dahil ang ganyang linyahan ay makailang ulit ko nang naririnig sa bibig mo. Makailang ulit mo nang sinabi sa akin na wala na kayong dalawa ni Eunice, pero siya pa rin ang dahilan kung bakit tayo hindi magkasundo ngayon, galit kong sagot sa kanya. Hindi naman sita nakaimik. Tama na, Kenzol, pagod na ako sa ugali mong iyan at kahit kailan, hinding-hindi mo na ako mapapaniwala sa baluktot mong katwiran. Seryoso kong muling bigkas at akmang tatalikuran ko na sana siya pero naging maagap siya, hawakan ako sa aking braso. Kaagad naman akong napapiksi para bitawan niya ako. Paano ka? Paano ang anak natin? Ako ang ama ng batang nasa sinapupunan mo at siguro naman may karapatan pa rin ako sa kanya, di ba? Promise, kung ano man ang nangyari noon, hindi na maulit pa. Pangako, wala nang Eunice ang susulpot sa relasyon namin. Pinutol ko na ang ugnayan namin at pinagsisisihan ko na lahat ng mga pagkakamali ko, seryoso niyang bigkas. Wala na akong pakialam pa sa iyo, Kenzo. Apelyedo namin ang dadalhin ng anak ko sa pagsilang niya at dahil hindi tayo kasal, wala kang karapatan sa kanya. Hindi kanya makikilalang ama dahil wala kang kwenta, Kenzo. Kahit na ulit ka pang humingi ng tawad sa akin, hindi kita mapapatawad. Tandaan mo iyan, seryoso kong wika at mabilis na siyang tinalikuran. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Sa pag-uusap naming iyon ni Kenzo kanina, imbes na gumaan ang kalooban ko, lalo akong nakakaramdam ng bigat. Dapat galit ako sa kanya pero bakit iba ang nararamdaman ko habang kausap ko siya kanina? Buong biyahe pa uwi ng bahay, nanatili akong tahimik. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip. Hindi mawala-wala sa isipan ko ang hitsura ni Kenzo. Pumayat siya at nanlalalim ang mga mata niya. Nababasa ko naman sa mga mata niya ang pagsisisi niya pero natatakot na din talaga akong matiwala sa kanya. Masyado nang masakit ang mga nangyari sa amin at ayaw ko nang maulit pa iyon. Pagkarating ng bahay, sumabay lang ako kina mommy at daddy pati na din sa mga kapatid ko na kumain na dinner at pagkatapos noon, mabilis na din akong nagpaalam sa kanila na papasok na ako ng kwarto para makapagpahinga na. Kaagad na din naman silang pumayag dahil sa sitwasyon ko ngayon, kailangan ko talaga ng medyo mahaba-habang oras ng pahinga. Lalo na at bukas ang birthday celebration ni Fiona at kailangan nandoon kaming lahat sa venue para makisaya sa pagdiriwang ng debut party ng bunso kong kapatid. Iyon nga lang, nang gabi ding ito ay naging mailap ang antok sa akin. Kanina pa ako nagpabaling-baling ng higa sa kama pero hindi talaga ako makatulog. Laman ng isipan ko si Kenzo. Okay na ako .
Supposed to be okay na ako at naka-moved on na ako sa kanya, pero ano itong nararamdaman ko? Bakit ganito? Bakit hindi na naman siya wala sa isipan ko? Isang malalim ng buntong hininga ang pinakawalan ko at nagpa siya kong maupo na muna ng kama. Gusto ko na sanang matulog pero ayaw naman akong dalawin ng antok. First time itong nangyari sa akin simula noong bumalik ako ng bansa at tiyak ako na malaki ang kinalaman ni Kenzo kung bakit hindi ako dinadalaw ng antok. Dahil hindi ako makatulog, no choice ako kundi ang lumabas ng kwarto. Kailangan ko yata ang tulong ng pag-inom ng gatas para makatulog ako ngayong gabi. Hindi pwedeng ganito. Mahigpit na ipinagbabawal ng doktor ko ang pagpupuyat dahil sa kondisyon ko ngayon. Pagkalabas ko ng kwarto, diretso kong tinahak ang patungo sa hagdan. Bumaba at diretso ng kusina at nagtimpla ng gatas at bitbit ang mainit na gatas, nagpa siya akong pumasok ng dining area para doon na lang muna tumambay hanggang sa dalawin ako ng antok. Iyon nga lang, habang nakaupo ako sa dining area, hindi ko mapigilan ang magtaka nang marinig kong may humintong sasakyan sa harap ng bahay. Sa sobrang tahimik ng gabi, maririnig talaga ang kahit na kaunting ingay kaya naman nagtataka akong tumayo para tingnan ang kung sino man ang dumating. Tinahak ko ang way patungo sa front door ng bahay at binuksan iyon at nagkagulatan pa nga kami ng taong nasa labas ng pintuan. Walang iba kundi si Fiona. Fiona, ano ang ginagawa mo? Saan ka galing? Nagtataka kong tanong. Sa naalala ko kasabay pa namin siyang kumain kanina ng dinner at saan naman kaya galing ang babaeng ito? I ate? Bakit gising pa po kayo? Kaagad niya din naman sagot. Halata sa boses nito ang kaba, kaya naman wala sa sariling tinitigan ko siya mula ulo hanggang paa. Saan ka galing? Bakit ganyan ang gayos mo? Seryosong tanong sa kanya. For sure, hindi alam nila mommy na lumabas ito. Nakikita ko kasi sa mga mata niya ang guilt eh. Ate, ano kasi? Nagkayayaan kasi kaming magkakaibigan na lumabas. Alam ba ito nila mommy at daddy? Nagpalaam ka ba sa kanila kanina? Seryosong tanong ko. Natigilan ito bago dahan-dahan na umiling. Hindi eh. Kapag magpapaalam pa kasi ako sa kanila, alam ko din po kasing hindi nila ako papayagan, kaagad dinit sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Sa totoo lang, hindi ko kasi malaman kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Kung ano kasi ang ginagawa niya ngayon, parang iyon din kasi ang ginagawa ko dati. Parang kay hirap niyang sermunan gayong sarili kong ang buhay, hindi ko maayos-ayos. Ate, pwede po bang huwag mo akong isumbong kina mommy at daddy? Please, nagmamakaawa niyang muling wika. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga bago dahan-dahan na tumango. Okay, pero sana ito na ang last. Ginagawa ko dati iyang mga ginagawa mo ngayon at labis ko nang pinagsisisihan ang lahat, seryosong sagot ko sa kanya. Napansin kong natigilan siya bago dahan-dahan na napayuko. Pasensya ka na te. Curious po kasi ako sa mga bagay-bagay and feeling ko na iwanan na ako ng mga kaibigan ko. Gusto ko kasing ma-enjoy ang buhay ng pagiging teenager, which is kapag nagpapaalam naman ako kina mommy at daddy, ayaw naman kasi nilang payagan ako. Puno ng guilt sa boses na sagot niya sa akin. Okay, pero sana hindi na maulit ito, Fiona. I know na hindi ako naging mabuting ate sa iyo, pero believe me, lahat ng mga ginagawa mo ay pinagdaanan ko na before at sana huwag kang gumaya sa akin, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Napansin ko namang napatitig siya sa akin bago dahan-dahan na tumango. Salamat ate. Alam kong walang ibang makakaintindi sa kain, kundi ikaw lang kaya nga the best ate ka pa rin sa akin, nakangiti nitong sagot. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Nahuli ko lang siyang galing sa labas, naging the best ate na kaagad ako sa kanya. Ang bilis ko naman na-promote. Pagkatapos naming mag-usap ni Fiona, sabay na kaming umakyat ng second floor ng bahay at nagkanya-kanyang pumasok ng aming silid. Ilang beses ko pa siyang pinaalalahanan na huwag niya nang ulitin ang paglabas-labas ng gabi at umuo naman. Hindi ko lang sure kung susundin niya ang sinabi ko. Knowing Fiona, mukhang sa akin pa yata nalamanan ng katigasan ng ulo. Wish ko lang na sana huwag siyang ma-inlove sa lalaking hindi karapat-dapat mahalin para hindi siya matulad sa akin na ilang beses nang ang niluko, kumakapit pa rin sa maling tao. Kinabukasan, maaga pa lang, gumayak na si Fiona patungo sa De La Fuente Grand Hotel. Doon siya aayusan dahil doon din kasi ang venue ng party niya.
Sinamahan na din siya nila mommy at daddy samantalang kaming dalawa ni Ihi ay susunod na lang din mamayang hapon bago ang oras ng birthday party ni Fiona. Sila Angela naman at Kuya Brian ay sumama na din sa patungo sa hotel para hindi na daw sila babayahe mamaya lalo na at may kasama silang baby. Kasalukyan akong nakaupo dito sa garden para magpalipas ng oras nang marinig ko ang pagtunog ng aking cellphone. Dali-dali kong tiningnan kung sino ang tumatawag at hindi ko mapigilan ang mapakunot noo sa matinding pagtataka ng isang unregistered number ang caller. Kahit na nag-aalangan, wala akong choice kundi ang sagutin ito. Hello? Bella, sagot din naman kaagad na isang familiar na boses na walang iba kundi si Kenzo. Yes, siya na naman at feeling ko nag-uumpisa na naman siyang mangulit. Kahit naman ilang buwan ko na siyang hindi nakakakusap through phone, pero kabisado ko pa rin ang timbre ng boses niya. Ewan, siguro dahil malaking bahagi pa rin ng puso ko ang pagmamay-ari niya, kaya siguro ako nagkakaganito. Ano ang kailangan mo? Walang gana kong sagot kanya. Hindi naman ito nakaimik kaya muli akong nagsalita. Look, Kenzo, kung wala kang sasabihin pwede bang huwag mo na akong tawagan? Tapos na tayo at pwede bang patahimikin mo na ako? Bella, alam ko ang malaking pagkakamali ko na nagawa ko sa iyo at alam ko din na hindi mo ako mapapatawad ng basta-basta. Kaya lang, hindi ko kasi talaga matiis si Lolo eh. Halos isang buwan na siyang naka-confine dito sa hospital at hinahanap ka niya, seryoso niyang sagot. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko gulat. Anong sabi mo? Si Lolo Lance may sakit, kinakabahang tanong ko. Sa maiksing panahon na nakilala at nakasama ko si Lolo Lance, aminado ako sa sarili ko na nakuha nito ang loob ko. Paano ba naman kasi, walang ibang ipinapakita sa akin si Lolo Lance kundi puro kabaitan. Katunayan niya, ang singsing na regalo niya sa akin noong nakaraang Pasko, ay suot-suot ko pa hanggang ngayon. Never kong hinubad sa daliri ko dahil alam ko kung gaano ito kahalaga sa kanya. Galing pa ito sa kanino ninunuan nila at alam kong mahalaga ito sa pamilya nila. Yes, nagising siya kanina at ikaw kaagad ang hinahanap niya. Bella, alam kong kalabisan ang hihilingin ko pero gusto ko sanang hilingin sa iyo na kung pwede dalawin mo si Lolo Lance. Hinihintay kanya dito sa hospital at sana maging bukas pa rin ang puso mo para sa kanya, seryoso niyang sagot. Hindi naman ako nakaimik. Pakiramdam ko biglang nanlaki ang ulo ko sa mga narinig ko mula sa kanya. Wala akong alam. Hindi ko alam na mahigit isang buwan na palang naka-confine si Lolo Lance sa hospital. Pangako, hindi ko ipipilit sa iyo ang kung anuman ang nais ko. Tatangapin ko ang galit mo basta pagbigyan mo lang si Lolo na makita ka. Alam mo naman siguro na noon pa, parang apo na din ang turing niya sa iyo, di ba? Sana pagbigyan mo siya, Bella. Please, nakikiusap niyang bigkas. Sa totoo lang, ngayon ko lang narinig na sobrang nagpapakumbaba itong si Kenzo sa akin eh. Kung sakaling pagbibigyan ko siya, hindi naman siya ang makakausap ko. Si Lolo Lance naman na kung totoosin, walang ibang ipinakita sa akin kundi puro kabutihan. Parang apo na din ang turing nito sa akin at sino ba naman ako para magmatigas. Okay, darating ako. Saang hospital siya ngayon, sumusuko kong sagot kay Kenzo. Thank you. Thank you, Bella. Ako na ang bahala. Susunduin kita ngayon din dyan sa bahay niyo at ako na mismo ang maghahatid sa iyo, patungo kay Lolo. Bakas ang tuwa sa boses nito habang sinasabi ang katagang iyon, kaya kaagad ko na din siyang sinagot. Need. Sabihin mo sa akin kung saang hospital si Lolo at darating ako, seryoso kong sagot. Hangat maaari ayaw ko na talaga sanang magkaroon pa ng ugnayan kay Kenzo at para na lang kay Lolo Lance ang lahat kaya ko siya pinagbibigyan ngayon. Pagkatapos naming mag-usap ni Kenzo at sabihin sa akin kung saang hospital naka-confine si Lolo Lance, kinausap ko din naman kaagad ang kapatid kong si Iye na samahan niya ako sa hospital. Noon una, nagtataka pa siya kung ano daw ang gagawin namin sa hospital pero noong sinabi ko na dadalawin lang namin si Lolo Lance, kaagad na din siyang nagpahayag ng pagtutol. Bakit pa daw ako nakikipag-communicate sa taong nanluluko sa akin? Baka ano na naman daw ito at baka mahulog na naman daw ako kay Kenzo sa mga pinanggagawa kong ito. Ano ka ba? Naging mabait sa akin si Lolo Lance at imposible iyang sinasabi mo, naiinis kong sagot kay Jay. Ate, naninigurado lang ako. Saksi ako kung gaano kakarupok kaya dapat talaga ng matinding gabay sa iyo.
Baka mamaya magising na lang kami isang umaga na kayo na naman. Naku, ate. Kapag mangyari iyon, ako na mismo ang magpupursige na patayuan ka ng monumento nang iinis nitong sagot sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na batukan ito. Masyado na siya. Hindi pa nga nangyayari kung ano-ano na ang sinasabi sa akin. Sabihin mo lang kasi kung sasamahan mo ako or hindi dahil kaya ko pa naman mag-drive, nairita kong sagot. Ate naman. Ito naman, hindi na mabiro. Sige na nga. Pero saglit lang tayo ha. Baka mamaya ma-traffic tayo at baka late pa tayo sa party ni Fiona. Malalagot talaga tayo kina mommy at daddy, kaagad na ding sagot nito. Na. Alam ko naman iyan Sisilip lang naman ako kay Lolo Lance at kukumustahin ang kalagayan niya, tapos aalis din naman kaagad tayo. Sagot ko din naman kaagad sa kanya para matapos ang negosasyon naming ito. Pambihira talaga. Ang dami niyang sinasabi ang ending papayag din naman pala siya na samahan ako. Nagpalit lang ako ng damit bago kami lumarga ni Ethe patungo sa hospital. Pagdating namin ng hospital, hindi ko pa nga maiwasan na magulat nang sa mismong entrance, nakaabang na sa amin si Kenzo. Mukhang inaasahan niya talaga na darating ako. Sa bagay, kabisado niya naman kasi talaga ako at alam niya sa sarili niya na hindi ko matitiis si Lolo Lance. Bella, maraming salamat dahil dumating ka, halata ang galak sa boses na wika nito sa akin. Para kay Lolo Lance kaya ako nandito. Now, where he is, malamig ang boses na tanong ko sa kanya. Gusto kong iparamdam sa kanya na wala na akong interes pa sa kanya, kahit na ano pa ang gawin niya sa akin. Na hindi na. Masusundan pa kahit kailan ang romance na namagitan sa aming dalawa. Halika. Sumama ka sa akin. Gising na siya at nasabi ko na sa kanya, darating ka, nakangiti nitong sagot sa akin. Hihintayin na lang kita dito, te. Huwag mong kalimutan na birthday ngayon ni Fiona at inaasahan niya tayo ngayon. Seryosong sabat naman ni Ihi. Tanging isang pagtango ang naging sagot ko bago ako sumama kay Kenzo. Habang naglakakad kami papasok ng hospital, naramdaman ko pa nga na gusto akong hawakan ni Kenzo sa aking kamay pero kaagad na akong pumiksi. May pahawak-hawak pa siya ng kamay alam niya naman na kung ano ang status namin sa isa't isa. Sa isang private room na matatagapuan sa third floor ang kwarto ni Lolo Lance. Pagkapasok namin sa loob ng silid, napansin ko ang kislap ng tuwa sa mga mata nito nang makita niya ako, kaya dali-dali akong naglakad patungo sa higaan nito. Bella, iha, nakangiti nitong bigkas. Kaagad ko din naman itong hinawakan sa kanyang kamay at nagmano. Feeling ko sa ilang buwan na hindi ko nakakasama si Lolo Lance, mas lalo yata itong tumanda tignan. Halata din ang lungkot na nakaguhit sa mukha nito, kaya naman hindi ko mapigilan ang makaramdam ng awa dito. Kumusta po kayo, Lo? Ano ang nangyari sa inyo? Mahinang tanong ko. Pigil ko ang maiyak sa harapan niya dahil hangat maari ayaw kong makita niya na naaawa ako sa kalagayan niya. Ayos lang ako, iha. Ang pagkakasakit kong ito ay isang pahiwatig na matanda na talaga ako. Na mahina na ang katawan ko at anumang sandali ay maaari na akong kunin ni Lord, malungkot nitong bigkas. Kaagad namang namilog ang mga mata ko sa gulat na sinabayan ko ng sunod na pag-iling. Ano ka ba, Lo? Mahaba pa ang buhay mo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang kailangan mo lang naman gawin ngayon ay ang magpalakas, pilit ang ngiting sagot ko sa kanya. Sa dami ng mga gamot na iniinom ko ngayon, parang gusto ko na lang mamahinga, iha. Wala na din Ang isang pangarap ko para sa apo ko ay hindi na talaga matutupad, malungkot nitong sagot sa akin. Lalo naman akong kinain ng matinding awa para sa kanya. Hinawakan ko siya sa kamay sabay pisil. Lo naman. Ngayon pa po ba kayo panghihinaan ng loob gayong ang isa sa mga pangarap mo noon na magkakaroon na ng apo at matutupad na, malumanay kong sagot sa kanya. Yes, sabi ko naman kasi noon, ayaw ko nang magkaroon pa ng kahit nakatiting na ugnayan kay Kenzo. Pero kay Kenzo lang iyon at exempted si Lolo Lance. Anong sabi mo? Ano ang ibig mong sabihin, iha? Don't tell me. Yes, Lo. Yes, dinadala ko ngayon sa sinapupunan ko ang apo na matagal nyo nang pinapangarap. Nakangiti kong sagot sa kanya at hindi ko na nga napigilan pa ang maging emotional. Naramdaman ko na lang ang pagpatak ng luha mula sa aking mga mata. Ha? Anong sabi mo?
Iha, totoo ba? Seryosong tanong niya sabay tingin sa tiyan ko. Yes, Lo. I am 5 months pregnant. Buntis po ako ngayon, nakangiti kong sagot. Diyos ko. Diyos ko, hindi ko ito inaasahan. Sa pagkakataon na ito, tuluyan na din napaiyak si Lolo Lance. Kitang-kita ko ang tuwa sa mga mata niya habang nakatitig sa akin. Kaya kung ako po sa inyo, magpagaling po kayo. Magpalakas po kayo dahil tiyak akong mas matutuwa ang apo nyo kapag makasama kayo ng matagal, seryoso kong bigkas. Ewan ko ba siguro dahil wala siyang ipinapakita sa kundi noon kundi puro kabaitan kaya ganito din ako sa kanya. Parang tunay na abuelo na din ang turing ko sa kanya kahit na hindi man kami ang magkatuluyan ni Kenzo. Narinig mo ba yan, Kenzo? Buntis si Bella. Nabuntis mo pala siyang dumuho ka tapos nagawa mo pa siyang ipahiya sa maraming tao. Sa pagkakataon na ito si Kenzo naman ang pinagbalingan ni Lolo Lance. Napansin kong kaagad na napayuko si Kenzo. Ilang saglit din itong hindi nakaimik pero kitang-kita ko ang matinding guilt sa kanyang mukha. I am sorry, Lo. Hayaan niyo po, babawi ako kay Bella. Gagawin ko po ang lahat para maipakita ko sa kanya na pinagsisisihan ko ang lahat, seryosong sagot naman ni Kenzo. Hindi ko naman mapigilan ang mapaira. Kahit na ano pa ang gawin niya, buo na ang desisyon ko na hindi na ako babalik sa kanya, wala din naman siyang magagawa eh. Ilalapit ko ang anak ko kay Lolo Lance at hindi siya kasali doon. Kahit na siguro paulit-ulit pa siyang humingi ng tawad, hinding-hindi ko siya mapapatawad. Manigas siya. Dalang-dala na ako sa huwad niyang pag-ibig at wala na akong plano pang magpakatanga ulit. Marami pa kaming mga napag-usapan ni Lolo Lance bago ako nagpaalam sa kanya na aalis na muna. Nagako pa nga ako ng makailang ulit na dadalawin ko siya ulit dito sa hospital hanggang sa gumaling siya. Marami naman akong time para gawin iyon kaya naman kitang-kita ko ang matinding tuwa sa mukha ni Lolo Lance. Nangako pa ito sa akin na iinumin niya na daw lahat ng gamot niya at magpapalakas daw siya. Para daw sa apo ni Va dahil gusto niya pa daw masilayan at makasama ito. Thank you sa pagdalaw, iha. Nakangiti pa nitong wika bago ako lumabas sa pintuan ng kanyang kwarto. See you tomorrow, Lo. Debut party ngayon ni Fiona at kailangan ko na din talagang makauwi para makapaghanda. Nakangiti kong paalam dito. Isang masayang pagkaway ang naging sagot nito sa akin bago ako tuluyang lumabas sa kanyang silid. Si Kenzo naman ay muling bumuntot sa akin kaya naman bago kami nakarating sa elevator ay huminto ako sa paghakbang at seryoso siyang hinarap. Huwag mong isipin na kasama ka sa bibigyan kong karapatan sa bata. Masyadong naging mabait si Lolo sa akin at hindi porket dinalaw ko siya, ligtas ka na sa lahat ng kasalanan mo sa akin. Hindi na magbabago pa ang desisyon ko, Kenzo. Apelyedo ng mga De La Fuente ang gagamitin ng anak ko paglabas niya, seryosong bigkas ko. Napansin ko ang pait na kaagad na gumuhit sa mga mata niya habang titig na titig sa akin. I-understand na galit ka sa akin pero hindi ibig sabihin noon na susuko ako. Bella, alam kong nagkamali ako at hindi ako magsasawa na ipakita sa iyo ang pagsisisi ko. Isa pa, kahit na ano ang gawin mo, hindi pa rin maikakaila ang katotohanan na ako pa rin ang ama ng batang nasa sinapupunan mo at wala din akong balak na isuko ang karapatan ko sa kanya. Seryoso niyang bigkas na para bang siguradong sigurado siya sa sinasabi niya ngayon. Gayunpaman, hindi pa rin ako nagpatinag. Nasa likuran ko ang mga magulang ko at alam kong suportado nila ako sa lahat ng magiging desisyon ko. Kahit na ano pa ang gawin ng Kenzo na ito, ako pa rin ang magdedesisyon kung kaninong apelyado ko isusunod ang anak ko. Saka, wala din akong balak na papirmahin siya sa birth certificate na anak ko, no. Magiging De La Fuente ang anak ko dahil para sa akin, hindi niya deserve na maging ama ng anak namin. Masyado siyang mahina at walang paninindigan kaya hindi ko hahayaan na manahin ng anak ko ang ugali niya. Nakita ko kung gaano kasaya sa debut party ang kapatid kong si Fiona. Ingrande ang makikita sa buong paligid at masaya ako para sa kapatid ko dahil sa wakas, natupad na din ang nais niya. Ang tumuntong sa tamang edad na 18. Happy birthday, Fiona, nakangiti kong bati sa kanya. Kakatapos lang ng program at nagsipagkainan na ang mga bisita, kaya naman sa wakas, nabakante din ito at nakalapit ako sa kanya. Lilan lang ang kilala ko sa mga bisita niya pero masaya na ako na makita siya kung gaano siya kasaya ngayon. Nandito din ang mga kaibigan ko at nasa kabilang table sila.
Balak kong makijoin sa kanila mamaya pagkatapos kong makausap at batiin ang kapatid kong ito. Thank you ate, nakangiti nitong sagot habang napapansin ko na para bang may tinititigan siya. Hindi ko mapigilan ang mapataas ng kilay nang napansin ko na. Nakatitig siya sa gawin ni Kuya Brian kung saan kausap nito ang dalawa sa mga kaibigan nito. Sino ba sa dalawang iyan ang crush mo? Nakangiti kong tanong kay Fiona. Napansin kong saglit itong natigilan at natawa. Wala ate. Hindi ko lang kasi inaasahan na dadalo din pala si Kuya Harry. In-invite ko kasi siya para sa 18th roses ko, pero sabi niya busy daw siya at hindi daw darating. Nahihimigan ko ang lungkot sa boses ni Fiona habang sinasabi ang katagan iyon, kaya naman hindi ko mapigilan ang mapangiti. Sinasabi ko na nga ba eh. Naghihimutok ang kapatid ko dahil sa isang bagay na hindi siya napagbigyan. Iyon ay dahil hindi sumali ang isa sa mga kaibigan ni Kuya Brian na si Harry na isa sa magiging 18th roses niya. Hayast, dalaga na nga talaga si Fiona. Alam niya na talaga kung ano ang gusto niya at hindi. Baka naman hindi pinayagan ng girlfriend. Balita ko, engaged na iyang si Kuya Harry at sa susunod na buwan na ang kasal nila, nakangiti kong sagot. Napansin ko ang lungkot na kaagad na gumuhit sa mga mata ni Fiona sabay bawi ng tingin kina Harry at tumitig sa akin. Alam mo din ang tungkol sa bagay na iyan, nagtataka niyang tanong sa akin. Kaagad naman akong tumango. Yes, nabangit ni Angela noong nakaraang araw, nakangiti kong sagot. Hindi naman siya nakaimik pero kitang-kita ko pa rin ang lungkot na nakaguhit sa mga mata niya. Hayaan mo na siya. Masayado ka pang bata sa mga ganyang bagay. Unahin mo muna ang pag-aaral mo at ang pagtupad mo sa pangarap mo, Fiona, nakangiti kong bigkas. Pero ate, si Kuya Harry na ang pangarap ko. Simula nung 15 years old pa lang ako crush ko na siya eh. Direkta at walang paligoy-ligoy niyang sagot sa akin. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan eh. Ha? Anong sabi mo? Come on Fiona. Anong pangarap? Napakabata mo pa para sa mga ganitong bagay kaya maghonos dili ka nga, naiiling kong sagot sa kanya. Napansin ko naman ang ilang butil ng luha na bigla na lang naglaglag sa mga mata nito, kaya kaagad ko siyang hinawakan sa kanyang kamay para sana pakalmahin. Sa iyon ang nararamdaman ko ngayon eh. Ate, noon pa man, malaki na ang gusto ko kay Kuya Harry at hindi ako papayag na ikasal siya sa iba, sagot nito. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Pakiramdam ko biglang sumakit ang ulo ko sa mga narinig ko kay Fiona. Feeling ko kasi talaga nakuha niya ang kung ano ang ugali ko eh. Ang pagiging marupok ko at kailangan ko yata siyang pigilan sa mga gagawin niya. Ayaw kong maranasan ni Fiona ang mga naranasan ko pagdating sa pag-ibig. Mahirap pilitin ang lalaking walang gusto sa iyo dahil doble-dobleng sakit ng kalooban ang mapapala dyan at danas na danas ko iyon. Ano ka ba? Hindi pa nga tapos ang birthday celebration mo, tapos iyakan mo na kaagad ang lalaking walang kamalay-malay na malaki ang pagkagusto mo. Come on Fiona, masyado pang mahaba ang gabi para sa iyo. Enjoy your party at iwaksi mo na sa isipan at puso mo si Kuya Harry dahil hindi kayo bagay. Masyado kang bata kumpara sa kanya, nakangiti kong sagot. Yes, masayadong bata pa si Fiona kumpara kay Kuya Harry. Ang alam ko, 28 years old na si Kuya Harry samantalang si Fiona ay kaka-18 lang. Masyado pang immature ang kapatid ko para pumasok sa pag-ipag-ibig na iyan. Pagkatapos namin mag-usap ni Fiona, nagpa siya akong lapitan ang mga kaibigan ko. Nakipagbonding ako ng kaunti sa kanila hanggang sa isa-isa na din silang nagpaalam na aalis na. Pagkaalis nila, nagpaalam na din ako kina mommy na uwi na din ako pero pinigilan nila ako. Sabi nila, may mga baktante naman daw na mga kwarto dito sa hotel at doon na lang daw ako magpalipas ng oras. Sabay-sabay na daw kaming uwi ng bahay kinabukasan sabay abot sa akin ng keycard ng isa sa mga kwarto ng hotel. But mom, mas komportable ako kung sa bahay ako matutulog, hindi ko pa nga mapigilang wika. Hindi nga pwede. Bukas na tayo uwi. Dito na tayo magpalipas ng buong magdamag sa hotel. Seryoso niyang sagot sa akin, kaya no choice kundi sundin ang nais niya. Nasa 4th floor ang silid na ookupahin ko kaya nagpa siya na akong didiretso patungo doon pagkagaling ko sa venue ng party ni Fiona. Halos alas 10 na ng gabi at inaantok na ako lalo na at hindi ako nakatulog kaninang tanghali. Feeling ko nga, sobrang haba ng araw ko ngayon.
Okupado ang bawat oras ko lalo na at pagkagaling kanina ng hospital. Naligo at nag-ayos lang ako tapos diretso na kami dito sa party ni Fiona. Habang naglalakad ako patungo sa elevator, hindi ko mapigilan ang magpalingalinga. Pag-aari ng pamilya namin ang hotel na ito pero 3 beses pa lang ako nakapunta dito. Diretso ako elevator at nang bumukas iyon napansin ko na may mga sakay na ibang guest, kaya hindi na ako nagdawang isip pa na pumasok sa loob. Kanina pa ako nagtitiis sa antok at gusto kong matulog na. Pagkahito ng elevator sa 4th floor, mabilis na din akong lumabas. Naramdaman ko pa nga ang paglabas ng isa sa mga kasabay ko, pero hindi ko na pinansin pa iyon. Diretso ako sa room 406 kung saan iyon ang gagamitin kong silid ngayong gabi. Binuksan ko ang pintuan gamit ang hawak kong card at walang pagdadalawang isip na pumasok sa loob pero ganoon na lang ang matinding pagkagulat ko nang bago ko na isara ang pintuan, isang lalaki ang mabilis na pumasok dito sa loob ng kwarto. Hindi ko tuloy mapigilan ang makaramdam ng matinding kaba. Sa gulat ko, nanlalaki ang mga matang napatitig ako dito at hindi ko mapigilan ang mapasinghap nang makilala ko ang naturang lalaki. Hindi ko masyadong napapapansin ang mukha niya dahil face mask siya kanina, pero nang unti-unti niyang tangalin ang takip sa kanyang mukha, nakilala ko din naman kaagad siya. Walang iba kundi si Kenzo. Ano ang ginagawa mo dito? Gulat kong tanong. Hindi ko siya napapansin kanina sa party ni Fiona at hindi ko din inaasahan na nasa paligid lang pala siya. Simple, sinusundan ka, maiksing sagot niya sa akin at siya na mismo ang nagsara ng pintuan ng silid. Umalis ka na. Hindi ka pwede dito. Wala akong plano na makipag-usap sa iyo ngayon dahil gusto ko na ding matulog, seryoso kong bigkas. Hindi naman siya nakaimik at parang wala lang na naglakad siya patungo sa pinakaloob ng silid. Naupo sa isang sofa at hinubad ang kanyang coat na suot. Akala mo kasama ko siya at pinapayagan ko siyang magstay dito sa loob ng kwarto kung makaasta siya ngayon. Kenzo, ano ba? Sinabi na wala ako sa mood ngayon na kausapin ka eh. Umalis ka na nga, naiinis kong bigkas. Hindi ko alam kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para sumbay sa akin sa pagpasok dito sa silid ko. Kung gusto mong matulog, matulog ka na. Wala din ako sa mood na makipag-usap ngayon sa iyo, lalo na at kanina pa ako nakaabang sa iyo sa labas. Bakit ba kasi ang tagal matapos ng party ng kapatid mo? Seryoso niya ding sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Ano ang sabi niya? Huwag niyang sabihin na kanina niya pa ako inaabangan. Hindi ako maniniwala. Wala de hitsura nitong si Kenzo ka magtitiis ba hintayin ako sa labas, gayong alam niya naman na wala na talaga akong balak pang makipagbati sa kanya. Es ba? Hindi ka ba talaga lalabas? Kenzo naman, huwag mo pang hintayin na magtawag ako ng gwardiya sa labas at mapahiya ka lang, may pagbabanta na bigkas ko kay Kenzo. Hindi man lang siya na tinagbagkos mula sa pagkakaupo sa sofa, tumayo siya at naglakad palapit sa akin. Hindi mo magagawa iyan sa akin. Alam kong hindi mo magagawa iyan, love. Mahinang sambit niya at nang makalapit siya sa akin, hinawakan niya ako sa magkabilaan kong pisngi at pinakatitigan ang aking mukha. Ano ba? Ano bang ginagawa mo? Kunwari naiinis kong bigkas at pilit na lumalayo sa kanya pero naging maagap siya. Bigla niya na lang akong nyapos na siyang labis kong ikinagulat. Stay. Hayaan mo akong maramdaman ka, Bella. Alam mo bang sobrang namiss kita? Alam mo bang labis kong pinagsisisihan ang lahat, mahinang bigkas niya. Ramdam ko sa boses niya ang pait kaya hindi ako makapaniwala sa narinig. Akmang kakalas na sana ako sa pagkakayapos niya sa akin, pero ganoon na lang ang gulat ko nang maramdaman ko ang pagyugyog ng kanyang balikat. Miss na miss kita, love. Pumunta ako sa simbahan ng araw na iyon pero hindi ko na kayo naabutan. Nahuli ako ng dating at alam kong kasalanan ko. Kasalanan ko ang lahat-lahat, mahina niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Aminado ako na kasalanan ko talaga. Naniwala ako sa mga kalokohan ni Eunice. Huli na nang malaman ko na pinapaikot niya lang pala ako sa mga palad niya. Huli na din nang nalaman ko na nakuha niya ang phone ko noong araw na iyon at nag-send siya ng hindi ka nais-nais na mensahe sa iyo. I am sorry, Bella, muli niyang bigkas. Hindi ko naman mapigilan na maipikit ang aking mga mata. Ni hindi ko na napigilan pa ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Pinilit kong alamin kung nasaan ka.
Pumunta ako sa bahay niyo kahit na alam kong lahat sila galit sa akin. Kaya lang wala eh. Ayaw nilang sabihin sa akin at naiintindihan ko ang lahat-lahat. Galit sila sa akin. Alam kong kagaya mo kinamumuhian nila ako at hinding-hindi ko kayo masisisi, muli niyang bigkas. Hindi naman ako nakasagot. Patuloy lang ang pagpatak ang luha mula sa aking mga mata. Hindi ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko ito inaasahan kaya naman sobrang naguguluhan ako. Ayos lang kung hindi mo ako mapatawad. Ayos lang magalit ka sa akin ng sobra. Pero sana, hayaan mo naman akong palagi kang nakikita, Bella. Hayaan mo naman akong malapitan ka. Kahit saglit lang. Kahit paminsan-minsan lang, muli niyang bigkas. Hindi ko natuloy mapigilan pa ang impit na hikbi na kumawala mula sa lalamunan ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Magpapadala na naman ba ako sa mga sinasabi niya ngayon? Maniniwala na naman ba ako? Kaya ko na naman bang isugal ang puso ko? Ganito na lang palagi. Kaya nga iniiwasan kong mag-usap kami dahil aminado ako sa sarili ko na marupok ako. Sobrang rupok ko. Hindi ko siya kayang tiisin. Lalo na at nararamdaman ko na nagsisisi siya. Kaya lang, paano kung masaktan na naman ako? Paano kung mangyari na naman ang mga nangyari noon? Paano kung hindi niya na naman ako mapaninindigan? Babalik na naman ba ako sa umpisa? Liyak na naman ba ako at pagsisisihan ko ang katangahan at karupukan ko? God, hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hanggang ngayon, nagsusumigaw pa rin ang puso ko na siya pa rin. Na siya pa rin ang mahal ko pero natatakot na akong magtiwala ulit. Natatakot na akong masaktang muli. Hindi na kita pipilitin pa na muli kang bumalik sa akin. Alam kong deserve ko ito at kahit na habang buhay nakamuhian mo ako, ayos lang. Basta, mangako ka sa akin, alagaan mo ang anak natin, Bella. Ayos lang sa akin kung ayaw mo akong makilala niyang ako ang ama niya, kung iyon naman ang paraan para mawala ang galit sa puso mo, muli niyang bigkas. I am sorry, Bella. Sorry, muli niyang bigkas at bumitaw na siya sa pagkakayapos sa akin. Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya nang tumitig siya sa akin at pagkatapos noon, laglag ang balikat na naglakad siya patungo sa pintuan ng hotel room. Hindi ko naman malaman ang gagawin ko. Nagsusumigaw sa puso ko na sobrang namiss ko siya at ayaw ko muna siyang umalis. Gusto ko pa siyang makasama dito sa loob ng silid. Gusto ko pang maramdaman ang presensya niya, kaya walang pagdadalawang isip na kaagad kong tinawag ang pangalan niya. Kenzo, sandali. Liwan mo na naman ba ako? Ganoon na lang pagkatapos mo humingi ng sorry, basta mo na lang akong talikuran? Saan ka pupunta? Kay Eunice na naman ba, hilam ang luha sa mga mata na seryoso kong bigkas. Nagmumukha na akong tanga at sa pangalawang pagkakataon, muli na naman yata akong susugal. Kung sa pagiging martir at tanga, tatangapin ko nang wala nang mas higit pa sa akin. Wala pa rin akong kadaladala kahit na paulit-ulit akong nasasaktan. Sandali? Paano ako makakasigurado na hindi mo na ako lolokohin? Na hindi mo na ulitin ang ginawa mo dati, seryosong tanong ko. Mabilis kong pinahiran ang luha mula sa aking mga mata at naglakad palapit sa kanya. Napansin kong natigilan naman siya sa akmang pagbukas ng pintuan ng hotel room at dahan-dahan din na humarap sa akin. I know na hindi ako perpektong tao pero pangako, hindi na maulit ang mga nangyari noon. Wala na akong ibang pakikingan kundi ikaw lang. Ikaw lang din ang magiging priority ko habang buhay, sagot niya din naman kaagad sa akin, habang walang kakurap-kurap na nakatitig siya sa mga mata ko. Hindi naman ako nakaimik. Sa totoo lang, hindi ko din alam kung ano ang sasabihin ko. Naguguluhan ako. Mahal kita, Bella. Mahal na mahal kita at alam kong hindi na mabubura kahit kailan ang mga pagkakamali na nagawa ko. But promise, babawi ako sa iyo. Babawi ako at kahit na hindi mo ako mapatawad, hayaan mo lang ako na palagi kang makita at makasama, seryoso niyang sagot. Napansin kong nag-umpisa na namang mamula ang mga mata niya na halatang pinipigilan niya din ang maiyak. Okay, one chance. Alam kong marami ang magagalit sa akin sa maging desisyon ko, pero magkakaanak na tayo. Hindi ko din alam kung kaya ko bang makita ang anak natin na lumaki na wala ka sa tabi niya. One chance, Kenzo. Isang chance na lang at kapag may makita pa rin akong red flag sa iyo, tuluyan ka na naming lalayuan. Hindi mo na kami makikita pa kahit kailan, seryoso kong sagot.
Napansin kong natigilan siya at halos inisang hakbang ang pagitan naming dalawa at nang makalapit siya sa akin, hindi na ako nakapalagpa ng mahigpit niya akong niyakap. Bella, totoo ba? Totoo ba ang sinasabi mo? Wala nang bawian pa, seryoso niyang bigkas. Sa pagkakataon na ito, may ilang butil ng luha ang nalaglag mula sa kanyang mga mata, kaya naman nakangiti akong tumango. Yes, Kenzo. Alam kong katangahan itong magiging desisyon ko sa ngayon at kapag malaman ito nila mommy, itatakwil talaga nila ako, pero buo na ang desisyon ko. One more chance at sana huwag na huwag mo nang sirain pa ang sansa na iyon. Masyado nang masakit ang lahat-lahat at para na lang sa anak nati, muli kitang tatangapin sa buhay ko. Seryoso ko ding sagot sa kanya. Alam kong sa naging desisyon kong ito ay posible na namang magdadala ako ng kahihiyan sa pamilya namin kaya lang ganito na yata ako eh. Masyadong malambot ang puso pagdating kay Kenzo at akala ko noon kaya ko siyang tiisin pero hindi pala. Heto na naman ako bumabalik na naman sa dati at hindi na nadal. Tama si Ire, gaano na ba karaming luha ang nailabas ko mula sa aking mga mata at bakit ayaw ko pa rin tumigil? Hanggang ngayon, umaasa ako na maging kami pa rin Kenzo hanggang huli. Susugal na naman ako sa isang relasyon na hindi ko alam kung mananalo ba ako. Thank you, Bella. Thank you. Hindi mo lang alam kung gaano ako kasaya ngayon. Hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinaligaya, nakangiti niyang sagot sa akin. Buong pagsuyo niya akong tinitigan sa aking mga mata at hindi naglaon ay nagtapo na ang aming mga labi. Hindi ko na naman mapigilan ang mapapikit. Sobrang na-miss ko ang ganitong pagkakataon. Sobrang hinahanap ng puso at isipan ko ang presensya niya at ngayong nandito na siya sa harapan ko, parang gusto ko na lang i-enjoy ang lahat at iwasan ang isipin ang kung ano na naman ang sasabihin ng mga magulang ko, mga kaibigan ko at ng ibang tao. Buhay ko ito at ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Sa naisip kong iyon muli akong naluha. Napansin marahil iyon ni Kenzo, kaya naman kaagad niya ding pinakawalan ang labi ko at masuyong pinunasan ang luha mula sa aking mga mata. Anong problema? May masakit ba sa iyo? Nag-aalala niyang tanong. Kaagad naman akong umiling. Wala. Kaya lang, hindi ko alam kung ano na ngayon ang gagawin ko. Galit silang lahat sa iyo at kapag malaman nila na magkasama tayo ngayon, natatakot ako sa mga posibleng gawin nila Kenzo, seryoso kong bigkas. Para sa iyo, hindi ako natatakot na makaharap sila. Kahit na mabugbog ulit ako ng daddy mo, ayos lang. Kakayanin ko ang sakit ng katawan basta kasama kita, nakangiti niyang sagot sa akin. Wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayat sa kanya at pinakatitigan siya. Ano ang ibig mong sabihin, seryosong tanong ko. Nang mabangit kasi niya ang salitang bugbog bigla akong kinabahan. Bigla akong nakaramdam ng takot para kay Kenzo. Nothing. Nakangiti nitong sagot. Kenzo, akala ko ba hindi ka na magsisekreto sa akin? Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Binugbog ka ba nila? Nabugbog ka ni Dad, tanong ko. Isang alanganing ngiti ang kumawala sa labi niya bago dahan-dahan na tumango. Very slight lang. Na-confine lang naman ako sa hospital ng mga 1 linggo, natatawa nitong sagot. Kaagad namang nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko kasi alam ito. Noong umalis kami ng Pinas ni Ihe, iniiwasan ko nang makibalita tungkol dito kay Kenzo. Kilala ko si Daddy Dominic. Alam ko kung gaano siya kalupit kaya ang slight na sinasabing pagbugbog ni Kenzo ay alam kong hindi totoo. Kung ganoon, aalis na muna tayo. Ayaw ko nang ulitin pa ni Daddy ang ginawa niya sa iyo at kailangan sigurong magpalamig muna tayo, kaagad ko ding bigkas. Alam kong nagmumukha na talaga akong tanga kaya lang ano ba ang tama? Ayaw kong mapahamak itong si Kenzo. Alam kong sa muling pagbalik ko sa piling niya, tututol na talaga nito si Daddy. Nakita ko din kung paano ito nagalit noong hindi ako sinipot ni Kenzo sa simbahan at para sa katahimikan na lang ng lahat. Makikipagtanan na lang muna ako kay Kenzo at babalik na lang ulit kami kapag maayos na ang lahat. Gumawa lang ako ng letter para kina mommy at daddy at bitbit ang personal handbag ko. Hawak kamay kaming naglakad ni Kenzo palabas ng hotel room. Sa naging desisyon kong ito, alam kong masyado na akong nakakahiya sa pamilya namin kaya naman lalayo na muna kami. Bahala na kung sakaling mag-failed ulit at masira ulit ang tiwala na ibinigay ko kay Kenzo, walang ibang sisisihin, kundi ako lang dahil masyado akong marupok.
Aware ako na masyado na akong nakakahiya at wala na talaga akong mukhang maihaharap pa sa mga magulang at mga kapatid ko gayon na din sa mga kaibigan ko. Minsan na akong nangako sa kanila na hindi na ako babalik pa kay Kenzo pero heto na naman ako. Pikit matang muli siyang tinanggap sa buhay ko. Wala eh. Marupok nga kasi ako kaya bahala na ng kapalaran sa akin. Kung ang pagsama at ang muling pagtiwala ko kay Kenzo ay isang malaking pagkakamali, maaaring habang buhay na din akong hindi magpapakita sa mga magulang ko. Papanindigan ko na lang talaga siguro ang pagiging walang kwenta kong anak. Sa naisip kong iyon hindi ko mapigilan ang maluha. Nang igiya ako ni Kenzo patungo sa parking area, walang pagdadalawang isip na nagpaubaya ako. Everything will be okay. Pangako sa pagkakataon na ito, hindi na kita bibigyan. Hindi ka na masasaktan pang muli, Bella, narinig ko pang bigkas niya habang naglalakad kami. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng ngiti sa labi ko. Sana lang talaga. Sana totoo na dahil nakakapagod na din umiyak. Iyon nga lang, saktong pagkadating namin ng parking area, isang familiar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Ate, tawag nito. Napahinto ako sa paghakbang at wala sa sariling napalingon at ganoon na lang ang gulat ko nang makita ko ang bunso kong kapatid na si Fiona. Hilam ang luha sa kanyang mga mata at mabilis na naglakad palapit sa akin at nang makalapit ito ay mahigpit itong napayakap sa akin. Gulat naman ako sa ginawa nito at wala sa sariling napabitaw ako sa pagkakahawak sa kamay ni Kenzo. Masakit pala ate. Ang sakit pala kapag ma-reject ka ng taong matagal mo nang gusto. Naririnig kong bigkas ni Fiona. Naguguluhan akong napakala sa pagkakayakap dito at nagtataka siyang tinitigan. Ano ba ang pinagsasabi mo? Hindi kita mainitindihan, nagataka kong tanong. Sa totoo lang, kinabahan ako kanina. Akala ko talaga mahuhuli na ako ni Fiona na kasama si Kenzo. Na baka bigla akong isumbong kay mommy at daddy at sabihin na kasama ko si Kenzo ngayon. Pero sa nakikita ko ngayon, hindi iyon ang pakay ni Fiona sa akin. Parang masama ang loob nito sa hindi malamang dahilan. Ate, ano ba ang kulang sa akin? Sabi niya sa akin noon, kapag tumuntong ako sa tamang edad posibleng magustuhan niya din ako pero bakit ganoon? Bakit iniiwasan niya pa rin ako? Ano ba ang mali sa akin ate? Umiiyak na tanong ni Fiona sa akin. Sa totoo lang naguguluhan ako. Hindi ko alam ang ibig niyang sabihin kaya wala sa sariling napatingin ako kay Kenzo. Nakuha niya naman ang ibig kong sabihin at kaagad itong dumistansya sa aming dalawa ni Fiona. Ano ba ang problema? Bakit ka ba umiiyak? Hindi kita maintindihan kaya magpaliwanag ka sa akin, nagtataka kong tanong sa kanya. Si Kuya Hari ikakasal na pala siya sa ibang babae, umiiyak nitong bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Si Kuya Hari na naman? Ang kaibigan ng kapatid naming si Kuya Brian? God, hindi ko alam pero feeling ko talaga mapapantayan na ni Fiona ang pagiging tanga ko eh. Pinipilit ang isang bagay na hindi naman dapat. Fiona naman, ilang beses ko bang sabihin sa iyo na kalimutan mo na siya? Hindi pwedeng pilitin ang isang tao na wala namang gusto sa iyo. Mas lalo ka lang masasaktang sa ginagawa mong iyan eh, seryoso kong sagot sa kanya. Hindi. Hindi pwede. Noon pa man, malaki na ang gusto ko sa kanya. Mas naunang ma-develop ang feelings ko kay Kuya Hari kumpara kina Kuya Brian at Ate Angela, kaya hindi pwede. Mula noon, si Hari lang ang gusto ko at hindi ako papayag na pakasalan niya ng babaeng iyon, seryoso niyang sagot sa akin. Pakiramdam ko biglang bumigat ang kalooban ko sa narinig ko mula sa kanya. Dalaga na nga pala talaga ang bunso kong kapatid na si Fiona at alam niya na kung ano ang nais niya. Mahirap din pala siyang pigilan dahil hindi ko din alam kung ano ba ang maitutulong ko sa kanya, lalo na at may sarili din akong problema ngayon. Isa pa, paano ba turuan ang isang tao na huwag maging marupok gayong ako na yata itong reyna ng karupukan at katangahan? Kalimutan mo na muna siya. Masyado ka pang bata sa mga ganitong bagay. Hindi ba pwedeng mag-focus ka muna sa mga pangarap mo sa buhay? Hindi ba't gusto mo pang makapagtapos sa pag-aaral? Seryosong wika ko. Umaasa na sana makinig siya sa akin pero ganoon na lang ang panlulumo ko nang sunod-sunod siyang umiling. Hindi maaari. Hindi pwede. Noon pa man, wala akong ibang pangarap kundi siya lang. Wala akong ibang gusto kundi siya lang.
Kaya nga ako excited na tumuntong sa tamang edad dahil sa kanya eh. Tapos malalaman ko na lang ngayon na magpapakasal na siya sa iba. Ang unfair eh. Sobrang unfair, umiiyak niyang bigkas. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Wala sa sariling napasulyap ako kay Kenzo na kanina pa naghihintay sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa kapatid kong ito. Hindi ko din siya magagabayan dahil makikipagtanan nga ako kay Kenzo, diba? Hindi ako pwedeng magstay ng matagal dito sa parking area dahil baka biglang may ibang taong makakita sa amin at magsumbong kina mommy at daddy. Lagot na, ayaw kong mabulilyaso ang plano naming dalawa ni Kenzo. Fiona naman. Hindi ko alam. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa iyo, seryoso kong sagot sa kanya. Kaagad naman itong nagpunas ng luha sa mga mata at seryoso akong tinitigan. Ikaw ate, ano ang ginagawa mo dito sa parking area? Bakit kasama mo ngayon si Kuya Kenzo? Seryoso niyang tanong. Hindi ko naman malaman ang kung ano nang isaagot ko. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Malalagot talaga siguro ako nito. Okay na ulit kayo. Nagkamabutihan na ulit kayo. Ibig bang sabihin na tupad din ang matagal mo ng pangarap na sa bandang huli kayo pa rin, di ba? Kung ganoon, pwede pala akong umasa. Pwede ko din palang gayahin ang ginawa mo. Pwede ko din palang ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Kuya Hari hanggang sa magtagumpay ako, di ba? Seryoso niyang tanong. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Naloko na. Dumating na nga ang kinatatakutan ko. Ang gumaya si Fiona sa mga pinangagawa ko noon. Ang mapagdaanan din ni Fiona ang napagdaanan ko noon. I understand. I think hindi ko na kailangan pa ang payo mo ate. Isipin mo na lang na hanga ako sa pagiging matapang mo. Kung may pupuntahan pa kayo ni Kuya Kenzo, umalis na kayo, muli niyang bigkas. Bumitaw siya sa pagkakahawak sa akin habang kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya. Fiona, tatawagan kita. Promise, seryosong sagot ko. Isang tipid na ngiti ang pinakawalan nito bago tumango-tango. Sabi ko naman kasi walang masama kung ipaglaban ko din ang nararamdaman ko para kay Kuya Hari. Hindi ako titigil hangat hindi siya maging akin, ate, seryoso niyang bigkas. Hindi naman ako nakaimik. Mag-ingat kayo sa pupuntahan niyo. Kapag may free time ka ate, tawagan mo ako. Pilit ang ngiting muli niyang bigkas at mabilis na siyang naglakad paalis. Hindi ko naman maiwasang masundan na lang ng tingin si Fiona. Ngayon pa lang, sobrang naaawa na ako sa kapatid kong iyon. Kay hirap pala talaga kapag puso na ang kalaban. Ang dating matalinong tao ay nagiging bobo pagdating sa pag-ibig. Kay hirap ng ganito. Let's go, wala sa sariling muli akong napalingon nang marinig ko ang boses ni Kenzo. Dahan-dahan akong tumango sabay hawak sa braso niya at sabay na kaming naglakad patungo sa kanyang kotse. Kaagad na kaming sumakay ng kotse. Pinaghalong saya at lungkot ang nararamdaman ng puso ko. Saya dahil kasama ko si Kenzo at lungkot para sa kapatid kong si Fiona. Bahala na. Kung ano't ano man ang kahihinatnan sa magiging desisyon ng kapatid ko, alam ko naman na magiging matapang din siya na harapin ang magiging consequences. Sa ngayon, kailangan ko munang unahin ang kung ano man ang sitwasyon namin ngayon ni Kenzo. Lalo na at bigla na lang akong sumama sa kanya na hindi man lang nagpaalam kina mommy at daddy. Sakay ng chopper na pag-aari mismo nila Kenzo bumiyahe kami patungo sa Mindanao. Nagstay lang kami ng isang araw sa hacienda pagkatapos noon, nagpa siya kaming muling bumiyahe, patungo sa kanilang bahay bakasyonan na matatagpuan sa bundok. Ang bahay bakasyonan nila na malayo sa kabihasnan. Masasabi ko na sa mga unang linggo na magkasama kaming dalawa ni Kenzo, ay mas naging makulay ang pagsasama namin. Ibinuhos ni Kenzo ang lahat ng oras niya sa akin, at hindi din ako nagsisisi na sumama sa kanya. Napag-alaman ko din na nakalabas na ng hospital si Lolo Lance. May sarili itong private nurse kaya walang dapat na ipag-aalala. May mga aasikasuhin lang daw ito sa Manila at balak din na umuwi ng Mindanao sa lalong madaling panahon. Nakita din namin kung gaano siya kasaya noong nalaman niya na magkasama kaming dalawa ni Kenzo. Ilang beses nitong pinaalalahanan ang apo na huwag nang ulitin pa ang mga pagkakamali na nagawa dahil kapag mangyari ulit iyon, nagbiro pa ito na itatakwil niya na daw si Kenzo habang buhay. Tutal naman magkakaroon naman daw siya ng isa pang apo at iyon na nga ipinagbubuntis ko ngayon.
Minsan ko ding nakausap si Fiona at sinabi nito sa akin na nagalit daw talaga sila mommy at daddy sa pabigla-bigla kong desisyon. Gusto pa nga daw na ipahanap ako ni daddy at iwi sa bahay pero pinigilan daw ni mommy. Malaki na daw ako para magdesisyon ng mga bagay-bagay.